Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinuguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa 2 ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon, kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem. Lumikom sila ng pera sa Antioquia upang matulungan ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Noong una pa, nagtutulungan na ang mga Kristiyano kahit na sa ibang mga bansa. Mayroon ng international aid ang mga Kristiyano noon. Si Bernabe at si Saulo ang nagdala ng ayuda nila sa Jerusalem. Pagbalik nila mula doon, sinama nila si John Mark. Ito ay pinsan ni Bernabe at siya ang susulat ng Ebanghelyo ni Marcos. Minsan sa Antioquia, sa isang pagpupulong ng mga leaders ng community na sina Bernabe, Simeon, Lucio at Manaen, habang sila ay nagdarasal at nag-aayuno, nagsalita ang Espiritu Santo sa kanila na itabi si Bernabe at si Saulo kasi may misyon ang Diyos para sa kanila. Ipinatong ng grupo ang kanilang kamay kina Bernabe at Saulo upang ipadala sa misyon. Ang pagpapatong ng kamay ay matagal ng tanda ng pagtatalaga. Umalis si Bernabe at Saulo kasama si Juan Marcos papunta sa isla ng Chipre, ang isla ni Bernabe. Nagsimula na ang tinatawag nating first missionary journey of Paul. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, mayroon tayong salaysay ng 3 missionary journeys ni St. Paul. Ang pagmimisyon ay bahagi ng totoong pananampalatayang Kristiyano. Kapag ang pananampalataya ay lumalalim na, kailangan itong lumaganap upang lumago. Pinakikita sa atin na lumalago na ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Antioquia. They started reaching out to others. Kaya nagpadala sila ng tulong sa mga taga-Jerusalem nung nagkaroon ng tagutom doon. At nagpadala din sila ng mga misyonero. Si Bernabe at si Saulo ang unang mga misyonero na pinadala ng community. Ang lahat ng paglagong ito ay ginagabayan ng Espiritu Santo
Kaya sina Bernabe at Saulo ay hindi lang sinugo ng Christian community sa Antioquia. Sila ay sinugo at pinadala ng Espiritu Santo. At naging handa naman sila na suguin. Kaya pumunta sila sa Sipre. Ang unang dinatnan nila ay ang lungsod ng Salamis at nagpahayag siya sa mga grupo doon sa sinagoga. Ito ang magiging paraan nila. Ang unang pinupuntahan nila ay ang mga Hudyo kasi si Jesus na Kristo ay madali dapat maintindihan ng mga Hudyo na nag-aantay ng pagdating ng Kristo. Upang makausap ang mga Hudyo, pinupuntahan nila ang mga sinagoga sa panahon ng pagsamba sa araw ng Sabado, araw ng pamamahinga. Doon may pagkakataon silang magpaliwanag sa kapwa Hudyo nila. Salamat, Panginoon, sa mga pinapadala mo upang ang mabuting balita ay lumaganap. Hindi po naman naririnig ang magandang balita kung walang misyonero na dumadating upang ipahayag ito. Salamat sa pagpapadala mo sa kanila at salamat din sa pagdating nila at pagpahayag nila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.